You bitch! Akala mo ba makakatakas ka sa akin? He shouted and started dragging me again. I immediately panicked and pulled my hand. Please, tulungan mo ko! I shouted, hoping the man behind me would help me from this hell. But he didn't. He just watched me being dragged away by this man. Nanlamig ang katawan ko nang maglabas ng baril ang lalaki at itinutok sa ulo ko. He will kill me. My heart is beating so damn fast as he slowly pulls the trigger. Wag! Napabalikwas ako sa pagkakahiga at hingal at pawis na umupo. Kusang tumutulo ang mga luha ko at inilibot ko ang paningin ko. Nasa bahay nga pala ako ni Trevon. Damn nightmares! I whispered and cried. What the hell happened? Napatingin ako sa hagdan at nakita si Trevon na bumaba galing doon. He's just wearing shorts and sando. Hot. He approached me and worry is evident in his eyes. Wala, sagot ko. Wala? You're just fucking shouted. I thought something bad happened to you and you're crying. Sabi niya at umupo sa tabi ko. Sorry, nanaginip lang ako ng masama. Malungkot na sabi ko. Tumitig siya sa akin. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya pero nanatili siyang nakatitig at ilang saglit pa, nagbuntong hininga siya. Do you always have nightmares when you sleep? Tanong niya. Every fucking night, sagot ko. Yumuko ako at pinatong ang ulo ko sa tuhod ko. You must be really scared that night, komento niya. Hindi na ako sumagot at tumango na lamang. Pasimple kong tinignan ang relo ko. 1 AM pa lamang. Tumingin ako sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng tingin ang mga iyon. Awa? Sorry to disturb you. Sige na, matulog ka na ulit. Sabi ko sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumango. Sleep in my room. He offered. Napatingin naman ako sa kanya. Baka maabutan ka ni Dad na natutulog rito. Papagalitan ako. Natawa ako bigla nang sinabi niya at kunot-noo siyang tumingin sa akin. Para kang bata, takot mapagalitan. Natatawang sabi ko. Inirapan niya ako at naglakad na paalis. Agad naman akong tumayo at sumunod sa kanya at sabay kaming pumasok sa kwarto niya. Sa sofa ka matutulog? Tanong ko pero nahiga siya agad sa kama. Sa sofa ako matutulog. Sabi ko nang ma-realize ko na kanya pala yung kama, ba't naman siya matutulog sa sofa? Sleep here. Malamig na sabi niya habang tinatapik ang space sa tabi niya. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. What? Tabi tayo? Hindi makapaniwala ang tanong ko. That's a good idea, Char. This is a fucking king-size bed. Inis na sabi niya at nagsimula ng lagyan ng unan ang gitna ng kama. Nilagyan niya ng barrier iyon. Lumapit naman ako at nahiga sa kabilang side. In fairness, sobrang lambot. Halos hindi ko na siya makita sa sobrang daming unan na nakakalagay sa gitna. Ang dami namang unan, akala mo naman yayakapin kita. Inis na sigaw ko sa kanya dahil patuloy pa rin siya sa paglalagay ng unan. Bakit ang daming unan dito sa kwarto niya? Hindi na siya sumagot at tumigil na sa ginagawa niya. Papatulugin mo naman pala ako rito. Sana kanina mo pa ginawa. Inis na sabi ko. I was about to call you, but you and Sight were having a moment of your life. Nakita niya pala? Ang saya pala kasama ni Sight, no? Kwento ko habang tumatawa pero hindi siya sumagot. Pagsusungit niya. Di nga, ang jolly kasi niya tapos, ouch! Natigil ako sa pagsasalita nang bigla niya akong hampasin ng unan at tumama iyon sa mukha ko. What the? Hindi naman masakit dahil malambot yung unan pero bakit niya ako hahampasin? Baliw ba siya? What the hell is your problem? Inis na sigaw ko sa kanya at sinira lahat ng boundary na nilagay niya sa gitna namin. Nakahiga lang siya at nakaunan pa ang ulo niya sa kamay niya. You're noisy. It's annoying. Cold na sagot niya. Inirapan ko na lang siya at bumalik sa pagkakahiga. Tumagilid ako paharap sa kanya. Wala nang harang na unan kaya't malinaw kung nakikita ang mukha niya kahit nakatihaya siya. I smiled unconsciously while staring at him. Lumingon siya sa akin at nagtama ang paningin namin. Tumagilid din siya at niyakap ang isang unan. Ngayon ay magkaharap na kami. I never imagined na makakatabi kita matulog, Mr. Rockford. Nakangiting sabi ko sa kanya but he didn't even smile. Kailan ko kaya makikita ngumiti siya?
Good night. Pagkasabi ko nun ay tumalikod na ako sa kanya. Good night. Rinig kong bulong niya hanggang sa makatulog na ako. Pinilit kong magising dahil nasabi ko kay Sight na aalis ako ng maaga. Pero parang ayaw ako pakawalan ng mainit at mabangong bisig. Bisig? Agad akong napadilat ng mata at inilibot ang paningin ko pero wrong move dahil sobrang lapit ng mukha niya sa akin at muntik ko na siyang mahalikan. Natutulog pa siya kaya't unti-unti kong inalis ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya pala marami siyang unan ay sanay siyang mangyakap pag natutulog. Nang makawala ako ay umupo ako at tinignan ang mapayapa niyang mukha habang natutulog siya. Sobrang gwapo, tangina. Nagdadalawang isip ako kung gigisingin ko ba siya o hindi na. 6 AM pa lang naman kaya't wag na lang dahil baka pagod siya. Dumiretso ako sa banyo niya para maghilamos lang sana pero may nakita akong paper bag sa side table at may note pa na to Levi. Kunot-noo ko yung binuksan at nakita ang isang pares ng damit, may mga undies pa. Napangiti naman ako at dumiretso na sa CR para maligo. Ilang minuto pa ay nakaayos na ako at lumabas na sa CR. Naabutan ko si Trevor na gising na at nakasandal sa headboard ng kama. You're early, sabi niya. Yep, kailangan kong maabutan ng unang biyahe ng barko. Sagot ko sa kanya. Barko? Where are you going? Nagtatakang tanong niya. Kunot-noo akong tumingin sa kanya. Diba, uuwi muna ako sa isla. Wala akong bahay, wala pang trabaho. Baka mamulubi ako ng bongga rito. Sabi ko sa kanya. Hindi na siya sumagot at nahiga muli sa kama. Baka matutulog ulit siya. Mauna na ako Salamat nga pala sa pagpapatuloy sa akin dito. See you soon. Paalam ko sa kanya. Hindi naman siya sumagot kaya lumabas na ako. Huminga ako ng malalim pagkatapak kong muli sa isla namin. Ilang taon na simula nang umalis ako rito. Hindi pa rin nagbabago. Simple at payapa pa rin. Maaliwalas ang paligid. Agad kong tinungo ang bahay namin at gulat na gulat si Papa at Mama pagkakita sa akin. Diyos ko, divine! Sigaw ni Mama na halatang halata ang kasiyahan sa mukha. Mama! Papa! Sigaw ko at niyakap silang dalawa. Na-miss ko kayo. Sabi ko. Si Mama ay teary-eyed na. Diyos ko kang bata ka, hindi ka man lang bumisita at hindi ka man lang nagparamdam. Paninermon niya, natawa naman ako. Mama naman, kararating lang ng anak mo ay sinisermonan mo na. Kamusta anak? Ani ni Papa habang hinahaplos ang buhok ko. Ayos lang pa, bakasyon ako ng isang buwan kaya't dito muna ako mamalagi. Sabi ko sa kanya. Buti naman, kumain ka na ba? Tanong ni Mama. Mamaya na lang ma. Gusto ko sanang sorpresahin si Jill. Nasaan siya ma? Masayang tanong ko. Ngumiti naman si Mama at tila may panunukso sa mukha. Nako, saan pa ba? Edi, sa klinik, sabi ng Papa. Pa, Ma, puntahan ko lang siya. Babalik ako agad. Paalam ko. Tumango naman sila kaya agad akong tumakbo papunta sa klinik. Pagpasok ko sa klinik, ay nakatalikod siya habang nag-check ng gamot sa cabinet. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman ko ang pagkabigla niya at inalis ang kamay ko na nakayakap sa kanya. Surprise! Sigaw ko pagkaharap niya. Levi? Gulat na gulat ni sigaw niya pero agad niya akong niyakap. Tumawa ako at niyakap siya pabalik. Ilang taon kang hindi nagpakita tapos ay bigla mo kong yayakapin. Naku, talaga Levi. Inis na sabi niya. Sorry na. Alam mo naman kung gaano kabisi ang pagiging isang nurse. Ngumiti siya at tumango. Naiintindihan ko. Tila marami kang natutunang dayuhang salita sa Maynila. Hindi ko maunawaan ang iba. Ngumiti ako at umupo sa upuan niya. Isang buwan ako rito, tuturuan kita ng mga natutunan ko sa Maynila. Sabi ko sa kanya, magandang naisip mo. Gusto kong matutunan ang lahat maliban sa kalokohan. Napaangat ang kilay ko sa sinabi niya. Wala akong alam na kalokohan. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman. Mabuti pa ay bumalik na tayo sa bahay niyo at magkwentuhan tayo ng matagal. Mabuti pa nga. Tumayo ako at sabay kaming lumabas sa klinik niya. Gabi na at nakaupo kami sa dalampasigan. Naisa na ni Jill na may celebrate pero sabi ko ay wag na. Kaya teto kami sa dalampasigan. Malamig ang hangin at maraming bituin sa langit. Talaga bang ayaw mong magtrabaho bilang doktor sa Manila? Tanong ko kay Jill. Nakaupo siya habang ang dalawang kamay niya ay nakatukod sa likod. Sinabi ko na yan dati pa. Kapag umalis ako rito ay walang gagamot sa mga katutubo natin.
Napangiti naman ako at tumango. May nakilala akong doktor sa Manila. Katulad mo ay magaling rin siya at may puso. Alam kong magiging katulad mo siya kapag nakapag-aral ka ng medisina. Kasi alam ko may paninindigan ka sa buhay. Kapag natuto ka pa ay magiging isa kang tanyag na doktor. Sabi ko pero ngumiti lang siya. Naging doktor ako para sa isla natin. Hindi ko hangad ang katanyagan. Tumango na lang ako. Alam kong pointless rin na ipilit sa kanya iyon dahil hindi na mababago ang gusto niya. Hindi ko alam na ganito ka-boring ang bawat araw na lumilipas. Parang kulang yung araw ko at hindi ko alam kung bakit. Minsan ay kapag sinusumpong ako ng trauma ay nagtataka sila pero hindi ko pinapahalata. Hindi ko sinasabi sa kanila dahil pag nalaman nila ay hindi na nila ako pababalikin sa Maynila. Hindi ko rin alam kung bakit lagi kong naiisip si Javon. Para bang gusto ko siyang makita? Namimiss ko ba siya? Damn, bakit ko naman siya mamimiss? Ang lalim ng iniisip mo ah. Napatingin ako sa nagsalita. Si Jill, umupo siya sa tabi ko at tinanaw ang dagat. Hindi naman, sagot ko. May sakit ka ba? Napatingin ako sa kanya sa sinabi niya. Ha? Bakit naman ako magkakasakit? Nagtatakang tanong ko. Meron kang trauma, hindi ba? Pagdating sa sakit, mapapisikal man o mentally, ay hindi makakaligtas sa mga mata ko. Napalunok ako sa sinabi niya. Tama siya. Maluloko ko ang lahat pero hindi si Jill. Tama ka. Sagot ko at napayo ko. Ano bang nangyari sa iyo sa Maynila? Huwag ka nang bumalik doon at samahan mo na lang ako dito sa klinik. Suhestyon niya. Jill, alam mo naman na pangarap kong makapagtrabaho sa isang ospital. Malungkot na sabi ko sa kanya. Kung gayon, ay hindi kita papayagan na makakaalis dito nang hindi nawawala ang sakit mo. Seryosong sabi niya. Paano, Jill? Kahit ang pinakamagaling na psychiatrist sa ospital na pinagtatrabahuan ko ay hindi ako kayang pagalingin. Sagot ko. Kasi walang tao ang kayang magpagaling sa'yo. Sarili mo lamang ang makakatulong sa'yo, Levi. Kailangan mong tanggapin sa isip mo ang nangyari. Tapos na yon at kailangan mong magpatuloy mabuhay. Ngumiti ako ng mapakla. Hindi ganun kadali yon, Jill. Sagot ko at binalik ang tanaw sa karagatan. Kailangan mong harapin ang kinatatakutan mo. Dapat ikaw ang gumagamit sa isip mo, hindi ang isip mo ang gagamit sa iyo. Natahimik ako sa sinabi niya. Paano, Jill? Yumuko ako at pilit na pinipigilan ang luha na gustong kumawala sa mata ko. Maski ako ay hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko na rin matapos ang buwisit na pahirap na ito. Ano bang kinakatakutan mo? Tanong niya sa akin. Dilim at dugo. Sagot ko sa kanya. Halika. Tumayo siya at pinagpagan ang suot niyang shorts. Nagsimula na siyang maglakad kaya't agad akong sumunod hanggang sa makarating kami sa klinik. Pagpasok namin sa loob ay bigla niyang sinarado ang pintuan. Shit! I cursed when suddenly all of the lights were turned off. Jill naman! Inis na sigaw ko nang hindi ko man lang siya makita. Nagsisimula na akong magpanik nang hindi ko maramdaman ang presensya niya. Napaatras ako. Unti-unting nag-flash sa utak ko ang mga imahe ng gabi na iyon. Nanginginig ang mga kamay ko at tumutulo na ang luha ko. Jill, natatakot ako. Iyak ko pero hindi siya nagsasalita o lumalapit man lang. Nagsisimula nang sumikip ang dibdib ko at hindi na ako makahinga pero may biglang yumakap sa akin mula sa likod. Huwag kang matakot, Levi. Bulong niya pero hindi napawi nun ang takot sa dibdib ko. Isipin mo na hindi na iyon muling mangyayari at palaging may taong magliligtas sa'yo. Napatigil ako sa pag-iyak sa sinabi niya. Biglang pumasok sa isip ko si Javon. Ilang beses na ako muntik mapahamak pero lagi siyang nandun para sagipin ako. Nag-flash sa isip ko yung itsura niya, yung malamig at walang emosyong mata niya at ang mapayapang mukha niya kapag tulog. Bigla na lang kumalma ang sistema ko at pakiramdam ko ay nawala lahat ng takot ko. Lumipas pa ang ilang araw at walang ibang ginawa si Jill kundi ang dalhin ako sa madidilim na lugar at pakitaan ako ng dugo. Araw-araw ay halos yun lang ang ginagawa niya sa akin at araw-araw din akong umiiyak. Pero patagal ng patagal ay medyo nababawasan ang takot ko. Minsan ay hindi na ako nagugulat kapag bigla niya akong papatayan ng ilaw. Siguro nga ay nag-improve na ako o baka nasanay lang ako na nandyan siya kapag walang ilaw.
Hindi ko na rin napansin ang bawat araw na nagdaan dahil tumutulong ako kay Jill sa kanyang clinic. Tulad ng sabi ko, ay tinuruan ko siya pero mukhang mas magaling siya sa akin. Ang naituro ko lang ay ang English terms ng ibang salita. Nag-enjoy rin naman ako sa pananatili ko rito pero bukas ay balik normal na ako. Tapos na ang isang buwan na pananatili ko rito sa isla. Malungkot ako na iiwan ko ulit sila pero masaya rin ako dahil balik trabaho na ako. "Oh anak, baunin mo ito," sabi ni mama habang iniabot sa akin ang isang baunan. Kunot noo ko iyong binuksan at nakita ang specialty niya na cassava cake. Binigyan niya ako ng 5 baunan noon. "Grabe ma, ang dami naman nito. Hindi ko naman mauubos to," sabi ko habang tumatawa. "Nako, edi ibigay mo sa mga kaibigan mo," sagot niya. Tumango lang ako at niyakap siya. "Salamat ma, dadalaw ulit ako agad. Promise," sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako pabalik at tumango. "Ate, mamimiss kita," sabi ni Aya habang umiiyak. "Mamimiss ko rin kayo, promise. Babalik ako agad," sabi ko at niyakap siya. "Jill, ma, pa, una na po ako," paalam ko sa kanila. Niyakap ko sila isa-isa at humalik naman sa pisngi ko si Jill. Ganun kasi ang tradisyon sa amin, kapag may ihahatid paalis na bisita ay hahalikan sa labi. Pero hindi naman ako bisita dahil dito ako nakatira kaya sa pisngi lang. "Ingat Levi," paalam ni Jill. "Ingat anak." Kumaway ako sa kanila at sumakay na sa bangka na maghahatid sa akin papunta sa sakayan ng barko pa Maynila. Ilang minuto pa ang lumipas, nakasakay na ako sa barko. Medyo excited na akong bumalik sa trabaho. Although bukas pa naman talaga ako may pasok. Wala, excited much lang. Siyempre, una kong bibisitahin si Rio. Siyempre, gusto ko rin makita si Dravon dahil kahit papaano, na-miss ko siya. Isang buwan lang naman ang lumipas. Ay, sana naman maging maayos na ang buhay ko. 10 AM ng umaga nang makarating ako sa Maynila, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at tumuloy na ako sa ospital. Pumasok ako sa kwarto ni Rio. Naabutan ko siyang natutulog. Bigla akong nalungkot. Kadalasan kasi kapag dumadalaw ako ay nanonood siya ng TV o kaya naglalaro. Ngayon ay natutulog siya. Ayoko naman siyang istorbohin. Siyempre dahil alam kong kailangan niyang mag-ipon ng lakas. Nilapag ko na ang dala kong bag at kinuha ang isang bauna na cassava cake. Lumabas ako sa kwarto niya. Mamaya na lang ako babalik. Sumakay ako ng elevator upang pumunta sa opisina ni Dravon. Habang nasa hallway ako, ay halos mapatulala ako sa nakasalubong kong babae. Sobrang ganda. Maputi, sexy, mukhang mayaman, at galing sa office ni Dravon. Galing sa office ni Dravon? Well, maybe kaibigan niya lang or business partners. Never mind. Masaya kong nilakad ang hallway patungo sa office ni Dravon. Kumatok ako ng 3 beses pero walang nagbukas kaya pumasok na ako. "I told you to fucking leave!" Halos mapatalon ako sa gulat sa biglaang pagsigaw niya. Naistatwa na lang ako sa kinatatayuan ko at napanganga sa sobrang lakas ng boses niya. Akala mo ay nasa kabilang bundok ang kausap. Nang magtama ang mga mata namin ay napatigil siya at kumunot ang noo niya. Matapos nun ay napahilamo siya sa mukha niya at tila inis na inis. Wrong timing ata yung pagpunta ko. Sorry. Sige, babalik na lang ako mamaya. Nahihiyang sambit ko. Bad mood ata siya at ayoko rito dahil baka ako pang pag-initan nito. "What do you need?" he asked using his cold and emotionless voice. Ha? Wala, sagot ko. Sumandal siya sa swivel chair at nag-cross arms. "Then, why are you here?" Tanong niyang muli. Bakit nga ba? Anong isasagot ko? Na namimiss ko siya? Damn, namimiss? Stupid. Lahat ng excitement ko ay tila naglaho at ngayon ko lang na-realize na ang tanga ko. Bakit nga ba kasi ako nagpunta rito? Friends ba kami? Nag-iwas ako ng tingin sa kanya pero ramdam ko pa rin ang pagtitig niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba pero dahil sa nakita ko siya. Tama, nakita ko lang siya ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko. May pasalubong kasi ako sa'yo. Pero sige, mamaya na lang.
Kung busy ka, naiilang na sabi ko. Akin na. Napatingin naman ako agad sa kanya at lumapit. Nilagay ko sa lamesa niya ang baunan at binuksan naman niya iyon. What's this? Tanong niya. Ngumiti ako at umupo sa harapan niya. Cassava cake, luto yan ng mama ko. Masayang sabi ko. Really? It looks good. Tumayo siya at kumuha ng tinidor. Pagkabalik niya, ay inamoy niya muna iyon bago tikman. Ganun ba talaga pag mayaman? Amoy muna bago tikim? Masarap ba? Tanong ko sa kanya nang magsimula siyang sumubo. Tinignan ko lang siya habang ngumunguya siya. Ang sarap ng kasaba pero mukhang mas masarap titigan siya. Hindi siya sumagot at tuloy-tuloy lang siya sa pagkain. Mukhang nasarapan nga siya dahil hindi na niya ako pinapansin. Sana ako na lang yung pagkain. Hindi ka pa ba kumakain? Nagtatakang tanong ko dahil mukhang gutom na gutom siya. It's still early for lunch. Sagot niya. Breakfast? Tanong kong muli at umiling siya. Bakit di ka nag-breakfast? Alam mo na ba na ang pinakamahalagang meal sa isang araw ay breakfast? Inis na sabi ko sa kanya. Busy. Maikling sagot niya. Busy? Oh my gosh. Mas inuna mo pang gawain mo kaysa sa kalusugan mo? Dagdag ko pa. You sound like a mad girlfriend. Komento niya, kaya napatigil ako. Bakit parang bumilis yung tibok ng puso ko pagkasabi niya ng girlfriend? Bahala ka dyan. Inirapan ko siya dahil ayokong ipakita na naapektuhan ako sa sinabi niya. Wala na ba? Tanong niya. Kunot noong akong tumingin sa kanya. Wala nang ano. Nagtatakang tanong ko. Imbis na sumagot ay pinakita niya sa akin ang baunan na wala nang laman kaya napangiti ako. Mukhang nagustuhan niya nga. Of course, dalhin ko na lang ulit mamaya. Masayang sagot ko sa kanya. Okay, pagkasabi niya nun, ay balik na siya sa pagtingin sa mga papel sa lamesa niya. Ayaw mong kumain? Tanong ko sa kanya. I just ate your cake. Sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nabusog ka ba dyan? Mag-brunch na kaya tayo? Suwestiyon ko. Napatingin siya sa akin at nakakunot ang noon niya. What the fuck is brunch? Tanong niya. Maka-fuck naman to. Brunch means breakfast plus lunch. Sagot ko at inirapan siya. Pag mayaman kasi, complete meal kaya siguro di alam ang brunch. You haven't eaten a breakfast? Tanong niya. Hindi pa. Sagot ko. Then you're here telling me that breakfast is the most important meal of the day. Inis na sabi niya at sumandal sa swivel chair. Maaga kasi akong bumiyahe kaya di na ako nakapag-almusal. Katwiran ko. Inuna mo pa ang biyahe kaysa sa kalusugan mo. Napatingin ako sa kanya dahil parang ginagaya niya lang yung sinasabi ko kanina. You sound like a mad boyfriend. Panggagaya ko rin sa sinabi niya kanina. Hindi siya sumagot at nakatitig lang siya sa akin. Tinitigan ko rin siya pero siya ang unang nag-iwas ng tingin. Dali na, kain na tayo. Yaya ko sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumango. Okay, sagot niya. Napangiti ako at agad na tumayo. Nilahad ko ang palad ko sa kanya dahil siguro magpapabili na naman siya at dito kami kakain. Ina-expect ko na kukunin niya ang card niya at pabalang na namang ilalagay sa kamay ko. Pero hindi yun ang ginawa niya dahil bigla niyang hinawakan ang nakalahad na kamay ko at hinila ako palabas ng opisina niya.